Panginoon. Purihin natin ang kanyang pangalan. Hallelujah, na siyang mabuti sa ating buhay. Yes, come on, church. Lift up the name of Jesus. Let us glorify our King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid. Lahat po ng pinagpalang ng Diyos, lahat ng pinagaling ng Panginoon, lahat na nakaranas ng kanyang himala, lahat na nakaranas ng kanyang biyaya, purihin ang kanyang pangalan, itaas ang kanyang kalwalhatian. Hallelujah, Lord. Let's raise our voice and praise Jesus. Yes, God. Naman ganda yan. Hallelujah. Talagang maiiyak ka na lang sa kabutihan ng Diyos. Maiiyak ka na lang sa katapatan ng Diyos. Na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At nandiyan siya sa ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. I know naging mabuti ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. At kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng ating pong Panginoon. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, sa aklat po ng unang Korinto. Nais ko munang batiin ang aking pamilya. Pagmumat wala dito ang ating pastor, Pastor Saldi. Nais kong batiin ang aking nanay, Pastor Grace, aking mga kapatid, at kayo po na mga kapatiran ng iglesyang ito. Salamat po sa patuloy na paglilingkod, mga kapatid. Kalakasan po kayo sa buhay namin. Pagpapala po kayo sa buhay namin. At sa lahat po ng pamilya nandito, mapagpalang umaga po. Kung may mga bisita man po tayo na hindi ko napansin kanina, salamat po sa ating Panginoon sa inyong pagdalo. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 15, verses 57 to 58, mga kapatid, ito po ang ating mababasang salita ng ating pong Panginoon. Sabi ni Paul, datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Everybody say, salamat sa Diyos. Everybody say, sa pagtatagumpay. Hallelujah. Datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Dahil ang tatagumpay tayo hindi sa ating sariling lakas o kakayahan, kundi sa habag at biyaya lamang ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi ni Paul, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsikatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pangako ng ating pong Panginoon. Bukana Church, huwag daw tayong matinag, huwag daw tayong makilos, at lagi daw tayong sumagana nawa sa gawa ng Panginoon. Dahil ating nalalaman ng ating mga ginagawa at ang mga ginawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan sa Kanya. Pwede ba ating itaas ang ating kamay, sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon? O Diyos naming minamahal at pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo, salamat sa umagang ito na puno ng pagpapala, puno ng kagalakan, at puno ng kalakasan, Panginoon. Nandito na kami muli, makikinig muli ng iyong salita, na yung inihanda sa buhay namin, Lord. Not by might nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus.
Samahan mo kami, O Diyos. Maghari sa amin ng kagalangan. Maghari sa amin ng kapayapaan. Na habang nakikinig po ang iyong mga anak ng salita mo sa umagang ito, na aking dadalhin, Panginoon, itago mo pa sa likod ng kapangyarihan mo. I pray for biblical conviction, Panginoon. Buksan mo yung isip at puso na aking mga kapatid. Bigyan mo sila ng kanilang mga spiritual na pangailangan. Maging supplement itong mensahe ito, Panginoon. Magamit lamang bilang maliit na instrumento at maliit na hapag ng iyong lingkod, Panginoon. Ngunit ikaw po ang aming inaasahan, nakikilos at nagbibigay sa amin ng revival, Panginoon. We pray this with all humility. Na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Na sa patuloy na kikilos sa aming kalagitnaan. Na hindi mo iiwan ang iyong mga anak na bago matapos ang gawain. Na hindi po nila matatanggap ang iyong pangako. Na hindi nila matatanggap ang iyong mga hal. Salamat, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa nalalabing oras. Ito po ang aming pahalang. Sa iyong dakilang makapangyarihang pangalan ng Panginoon Yesu Cristo na aming tunay na Diyos. Everybody shout and say Amen. Once again, palakpakan po rin natin ang Panginoon. Salamat. Sabihin po natin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe. Pinamagatan po ito, mga kapatid, na pamilyar po ito sa atin at malimit na natin itong marinig. But I believe meron pong muling sasabihin ng Diyos sa ating kalagitnaan at meron siyang ipapaabot sa atin, mga kapatid, sa pamagitan po ng kanyang salita. Sabihin natin sa ating katabi, pamagat ng ating mensahe, do not give up. Again, mga kapatid, sige po, kausapin natin ating katabi, sabihin natin sa kanya sa wikang Tagalog, huwag sumuko. Hallelujah. It is a short praise, pero mabigat at matindi ang nilalaman. Again, do not give up. Sige po, sa kaliwa man o kanan po natin, kumbisi natin sa kanya. Maybe alam mo yung kanya pinagdadaanan o hindi, pero maring ramdam mo na meron siya pinagdadaanan ng problema, sabi mo sa kanya, mga kapatid, do not give up. Huwag kang sumuko. Hallelujah. With integrity, mga kapatid. Huwag kang sumuko. Hallelujah. Hallelujah. Church, alam ko po, maraming beses yun na pong narinig ang katagang ito. Nakita nyo na to sa mga Facebook po ninyo. Nakita nyo na po ito sa mga karatula. Nabasa nyo na po ito sa iba't ibang platform. Yung salitang, huwag sumuko. O do not give up. Ito'y madalas nating nakita, ito'y madalas na po nating naririnig sa atin pong pang-araw-araw na buhay, mga kapatid. Ngunit ganun pa man, kahit madalas na natin naririnig, madalas na natin itong nakita, mga kapatid. Naniniwala po ako na ito yung kataga na kinakailangan pong maitanim sa ating isipan at puso bilang Kristiyanong mananampalataya. Na nung tayo maglingkod sa ating Panginoong Yesus at ating siyang tanggapin sa palatayanan sa ating pong mga buhay, sa mga nakalipas na taon ng ating pong conversion, ay naniniwala po ako, mga kapatid, na tayo po'y naaralan, tayo po'y nabigyan po ng salita na huwag tayong titigil, na huwag tayong susuko, na huwag tayong aalis sa presensya ng Diyos, at huwag po tayong aalis sa kanyang piling. Kaya nga, mga kapatid, nakakatuwang isipin, kahit sa ang dialekto natin gamitin ang katagang ito, may dating sa ating puso. Sinasyo kanina, mga kapatid, yung ibig sabihin ng huwag sumuko sa setang Bisaya. Sabi dito, ayaw pagundang, ayaw gyud og sukol. Sabi ng Ilonggo, hindi pag-untat. Amen? Kahit anong pong dialekto o lingwahe ang gamitin po natin, mga kapatid, mayroong bigat at may kakaibang dala ang salitang ito
na huwag kang sumuko. Ginagamit din ito sa sekular na buhay na kung saan ay nakakaranas ng pressure, nakakaranas ng bigat, nakakaranas ng problema, nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng kabalisahan. At kapag nakikita itong maliit na praise na ito, itong maliit na salit na pangungusap na ito, ay nabibigyan tayo ng pag-asa at nabubuhayan po tayo magpatuloy sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sapagkat naniniwala ako, mga kapatid sa Panginoon, na tayong lahat na Kristiyanong tinawag ng ating Diyos, sabi ko nga po kanina, ito yung dapat po nating mailagay sa ating isipan at sa ating puso. Na habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon, ito yung dala-dala nating kataga. Hindi ako susuko, hindi ako titigil. Nagaya ng ating sinasabi sa awit na ating madalas na inaawit, na ako'y magpapatuloy, danasin man ang hirap sa mundong ito. Madali mang sabihin ang saitang huwag kang sumuko. Madali mang bagitin ang saitang do not give up. Pero aminado tayo at aminado rin ako, mahirap itong gawin. Lalo na kapag nasa panahon at sitwasyon po tayo na kung saan ay nalulugi ang negosyo. Walang progreso sa paglilingkod. Pinangihinaan ng ating pananampalataya. Sunod-sunod, sabay-sabay, patong-patong ang pagsubok sa buhay. Lalo na kapag iba yung atin pong nakitang pangako sa nangyayari sa ating paligid. Lalo na kapag kakaiba po yung ating nakitang salita ng Diyos sa nangyayari sa ating panahon. Pwede tayong madismaya, pwede tayong manghina, pwede po tayong panghinaan ng loob. Pwede po tayong, hallelujah, mawala ng gana, mawala ng interes sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pero nais po natin ipaabot sa gabing asa, tanghaling ito mga kapatid, na hindi po lahat ng hirap na ating dinaraanan, pagsuko ang ating maiisip na paraan. Ulitin ko mga kapatid, hindi lahat ng hirap na ating pinagdadaanan at pagdadaanan, pagsuko kaagad ang maiisip nating paraan. Lalo na po sa panahon natin ngayon at sa henerasyon tayo ng mundo, na madali na pong bitawan ng lahat kapag napagod, madali na pong magsawa kapag hindi na gusto, madali nang bitawan ng lahat kapag hindi na interesado. Kapag hindi na gusto yung palabas, i-next na natin. Kapag hindi gusto yung produkto, sa kabila na lang tayo bumili. Kapag hindi gusto yung brand, mga kapatid, palitan na kagad natin. Sa panahon natin ngayon, sa henerasyon po natin ngayon, mga kapatid, bumababa na po yung kalidad ng paglilingkod ng maraming Kristiyano. At nababawasan na po yung determinasyon, yung katatagan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Mahirap ito. Yung gawin po natin, madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na kapag nasa sitwasyon tayo na mahirap. Pero naniniwala po tayo bilang Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo po ay mayroong malalim na pagtitiwala at pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ano man ang mangyari, hindi po tayo basta-basta matitinan. Sa loob ng iglesia, kapulungan po na ito, maraming Kristiyano dito dumaan na sa maraming pagsubok. Hindi na mabilang ang mga problemang dumaan sa ating buhay, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sinubok tayo, sinusubok, at susubukin pa. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagpapatuloy pa rin ang iilan sa atin. Marami ako nakikita, mga kapatid, na kahit nandito pa ako, mga kapatid, sa Bukana Church, hanggang ngayon nakikita ko pa rin na nagpapatuloy. Kahit itong mga panahon, una kaming pumunta, salamat sa Diyos. Yung mga naratnan po namin mga kapatiran ay nagpapatuloy pa rin. Kabilang ang Llanero family, De La Peña, Abinir, at ilan pa sa ating mga kapatiran na naratnan po natin taong 2004. Sa biyaya ng Diyos, nakakapagpatuloy tayo. Hindi natin kaya sagan ng ating sarili. Kung tayo lang nga, pwede na tayong lumipat ng ibang sekta. Kung tayo nga lang, pwede na tayong
lumipat at bumalik sa pinanggalingan po nating relihiyon. Pero salamat po sa Panginoon. Ramdam ko at ramdam natin, buhay ang presensya ng Diyos sa iglesia nito. Dahil mayroong kumakapit sa atin. Mayroong humahawak sa atin. Mga kapatid, tutunay, pwede tayong panghinaan ng loob. Hindi perfecto ang iglesia nito. Marami tayong naging kakulangan, maraming kahinaan, ang kapatiran, ang iglesia, ang pamunuan, ang pamilya namin. Pero salamat sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Salamat sa Espiritu Santo ng Panginoon na may bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Na nagagawa natin maglingkod sa Panginoon hanggang sa panahon ito, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos. Sayang nga po, wala tayong projector pala. Meron pa naman sana akong inihanda na mga literato, mga larawang kupas. Mga larawang kupas po na alam ko pag nakita po ninyo, matatawa kayo at maiiyak po kayo. Sayang ho, mga kapatid. Pero bawi na lang tayo sa mga susunod na panahon, mga kapatid. Kapag naayos na po ang ating projector or mabigyan ho tayo ng Panginoon, gaya ng sinabi kanina, ng television, mga kapatid. No, pangarap din natin talaga ang bagay na yan, mga kapatid. Hallelujah. Ipag-pray po natin yan sa ating Panginoon. Amen. Masagang palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga si Propeta Jeremias, nung kanyang isulat ang aklat ng Panaghoy, sabi ng Panaghoy, Kapitulo 3, naaalala ko ang mga bagay na ito, sabi ni Jeremias. Dahil sila nung panahong iyon, kanyang sinusulat, bihag po sila ng Babylonia. Tugma sa Bible study ni Brother Sunny kanina, na ang Israelita sa panahon din ni Ezekiel, ni Sicarias, mga kapatid, Propeta Sicarias, ay nabihag sa panahon po ng Babylonia. Dahil nabihag sila, mga kapatid, sa loob ng 70 taon. Dahil sa kanilang pagsuway at hindi pagsunod at pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Pero, kahit ganun man ang kanilang karanasan, sabi ni Jeremias, naaalala ko yung hapdi, naaalala ko yung sakit, naaalala ko yung pait na aming naranasan. Pero nabubuhayan ako kapag naaalala kong ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Ito'y laging sariwa bawat umaga. So posible pala, mga kapatid sa Panginoon, posible palang lumakas tayo, tumatag tayo, tumibay tayo, makonvict tayo na magpatuloy kapag naalala natin at kapag naintindihan natin ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Parang sinasabi lang ni Propeta Jeremiah, mga kapatid, balikan nyo lang yung ginawa ng Diyos sa mga nakalipas na taon. Balikan nyo lang yung ginawa ng Panginoon sa mga nakalipas na buwan. Balikan nyo lang yung mga ginawa ng Diyos sa nakalipas na linggo at nakalipas na araw. Mapanggugutan kasi natin ng lakas yung ginawa ng Diyos sa nakalipas para tayo magpatuloy sa hinaharap at magandang bukas. Posible ang magpatuloy. Kaya nga nandito ka pa rin. Dahil alam kong ipinaalala sa iyo ng Diyos yung ginawa niya sa mga nakalipas na taong nagkasakit ka, sa mga nakalipas na taong pinagpala ka ng Diyos, sa mga nakalipas na taong nanghina ka man, pero inalalayan ka ng Diyos, sa mga nakalipas na taon na bagamat nakalimot ka sa Kanya, iniwan mo siya, nakalimutan mo siya, pero nariyan pa rin siya. Naniniwala kong ginamit ng Diyos ang mga pag-aaral sa iglesia ito, ginamit ng Diyos ang mga pangaral sa iglesia ito para ipaalala sa iyo na ako, anak, ay naging mabuti sa buhay mo mula nang tanggapin mo ako hanggang magpatuloy ka sa panahong ito. Kaya nga nakakapalakpak din po kayo ng ganyan kapag may pangaral, lalo na kapag naaalala niyong oo nga, nakaraang taon, sa mga nakalipas pang taon, nagkasakit ako pero pinagaling ako ng Diyos. Oo nga, nung mga nakalipas sa taon ang buhay ko, nalugi yung negosyo, pero tinulungan kami ng Diyos na makabangon. Oo nga, nakaraang taon, bumagyo yung Odette, bumagyo yung Yolanda, bumagyo yung Ondoy, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Iningatan kami ng Diyos. Bumabalik yung ating kumpiyansa, bumabalik yung ating pag-asa kapag naaalala natin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Woo!
Hallelujah! Kaya nga kahit gustuin man natin sanang umurong, nakakapagpatuloy tayo sumulong dahil sa bulong ng Diyos na anak hindi kita iniwan, na anak hindi kita pinabayaan, na anak sinamahan kita. Amen. Hallelujah. Kung sa atin lang bilang tao, maraming beses na tayong sumuko. Maraming beses na tayong pwedeng talikuran natin ang Diyos. Lalo na pag nakumpara natin yung buhay na naglilingkod sa Diyos at hindi. Parang actually medyo gahibla lang din. Pero yung hiwaga na maaring hindi pa natin alam, mas lamang tayong naglilingkod sa Diyos. Mas lamang tayo. Mas lamang tayong may Diyos. Mas lamang tayong anak ng Diyos at naglilingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ipinaalala sa atin ang bagyong lumipas. Na kahit talikuran mo ang Diyos, kahit kalimutan mo man ang Diyos, at kahit wala ka sa Diyos, siya pa rin ang tatawagin mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Amen. Pinaalala sa atin ang unos, pinaalala sa atin ang bagyo. Makalimutan man ako ng tao, talikuran man ako ng tao, mabackslide man ang Kristiyano, ako pa rin ang tatawagin nila sa panahon ng bagyo. Amen. Taas ang kamay, palakpakan natin ang Diyos sa mga taong tumawag sa Kanya nung panahong bumabagyo. Nung panahong rumaragas sa iyong hangin, rumaragas sa iyong tubig, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya napapatunayan ko po sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari sa ating mundo. Nakakatakot pag wala kang Diyos sa buhay mo. Dahil alam natin yung katotohanan kapag wala tayo sa Panginoon. Dahil kapag namatay tayo, katakot-takot na bagay. Hindi natin alam saan tayo mapupunta, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya sabi ng kanta na naalala ko, kaya ayaw ko ng tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya sa Kanya, ako ay maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Napaka-classic ng awit na yan, mga kapatid. At kapag naririnig ko ang awit na yan, nabubuhayan din ang puso ko, yung loob ko, na magpatuloy pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, naiintindihan natin ang bawat isa na ang buhay ay balot at puno ng hiwaga at misteryo. Na bakit nga naman sa kabila ng paglilingkod natin sa Diyos ay sinusubok tayo. Sa kabila ng pagtatapat, paglilingkod natin sa Panginoon, nakakaranas po tayo, mga kapatid, ng mga problema, ng pagsubok, kawalan, kahirapan o mga negatibong bagay at sitwasyon na hindi po na tayo komportable. At kahit, mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, naranasan din po natin yung naranasan ng mga hindi mananampalataya. Pero alam niyo, isa lang po, mga kapatid, ang natutunan ko sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat ang mga anak ng Diyos ay pwedeng apektado ng sitwasyon, pero sila ay protektado ng Diyos. Sa pamagitan ng presensya ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid, hinahawakan tayo ng Diyos, inaalalayan tayo ng Panginoon. Kailangan lang mangyari yung mga bagay na ito ayon sa nakasulat, ayon sa nakahula. Pero tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po tayo dapat mabalisa, hindi tayo dapat matakot, dahil bago mangyari ang mga bagay na ito, nasa paningin tayo ng Diyos. Nasa isipan tayo ng Diyos. Na hindi tayo pababayaan. At hindi niya tayo iiwan. Sayang talaga hindi ko mapapakita kasi sabi ko kanina, matatawa kayo sa mga mukha niya noong panahong yun, mga kapatid. Hallelujah. Di bale, mga kapatid, isend ko na lang sa JC natin sa Bukana Church, mga kapatid. At tingnan nyo na lamang po yung inyong mga mukha taong 2004. Antakin nyo, 2004. Meron pa doon 2000, mga kapatid. Hallelujah, 2010, pinaka-updated, mga kapatid, 2013. Hallelujah. Makikita niyo po doon, mga kapatid, yung ating mga mukha doon, mga kapatid. Hallelujah. Amen? So, pwede ko sabihin natin ulit sa ating katabi, huwag sumuko.
Kahit madalas natin sinasabi yung termino, grabe ba kasukuin na baga ako? Di ko nagid kaya ba? Parang hindi na ako makakahabot doon sa finish line. Parang hindi ko na kaya, parang susuko na ako, parang babagsak na ako. Pero salamat sa Diyos. Alam niyo yung pangako sa atin ng Panginoon, nalala ko sa 37 ng awit, talatang 24. Sabi ng Panginoon, bagaman siya'y mabuwal, hindi siya mapapano, sapagkat inaalalayan siya ng kamay ng Panginoon. No, ang gandang pangako sa atin ng Diyos, ang gandang pangako, ang gandang kasiguraduhan, ang gandang katibayan ng Diyos na hindi ka mapapano. Tugma sa sinabi ni Jeremias 29:11, ang plano daw ng Diyos ay hindi sa ating ikasasama, kundi sa ating kabubuti. Planong magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan, magandang bagay sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Bakit po natin binibigyang daan? Bakit natin binibigyang diin, mga kapatid, sa Panginoon? Yung siyang huwag sumuko. Kasi alam niyo, mga kapatid, ito mismo yung ipinakitang halimbawa sa atin ng Panginoong Yesus. Nung siya'y magkatawang tao para mabuhos yung dugo sa krus ng Kalbaryo, sa Hardin ng Getsemani para sa Matthew chapter 26, mga kapatid, sinabi niya na, Ama, kung maaari lamang ay lumagpas sa akin ang saro ng pagdurusang ito. Na bilang tao, pwede mo maramdaman yun. Bilang tao, pwede mo maisip yun. Bilang tao, pwede mo masabi yun. Pwede mo maramdaman, pwede mo maisip, pwede mo masabi. Pero nakakatuwa, bilang tao, bagamat nasabi ng ating Panginoong Yesus yun, mga kapatid, pero sa huli pangungusap, sabi niya, pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. So nakita niyo, mga kapatid, kahit may tension, pero nakapagpatuloy pa rin siya para sa misyon. Na pwede nating maramdaman, pwede natin maranasan yung tension, pwede natin maranasan yung pressure, pwede natin maranasan yung depression, pwede natin maranasan yung stress, yung anxiety, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, kapag nasa presensya Kanya, hindi Kanya pababayaan. At mananaig pa rin sa puso mo, sa labi mo, sa isip mo, na hindi yung kalooban kong sumuko, hindi kalooban kong umalis, hindi kalooban kong umayaw, hindi kalooban kong umatras, kundi yung kalooban mong magpatuloy ako sa paglilingkod sa iyo. Kaya nga kung ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, ay umalis sa krus ng Kalbaryo at hindi siya natuloy na mapakos sa krus at mapatay, wala tayong kaligtasan. Kasi sabi ng 9:22 ng Hebreo, ayon sa kasulatan, kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kailangan niyang maranasan yon, kailangan niyang maghirap, kailangan niyang magsakripisyo para sa atin. At nakita natin yung benepisyo kahit na siya nagsakripisyo, na sa kanyang ginawa, tayo naligtas. Na sa kanyang ginawa, tayo mga kapatid, bagamat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, the captain of our salvation. Kaya nga, kung sa buhay natin, gagamitin po din po natin at lagi nating gagawing paraan ang pagsuko. Hindi natin magagawa kung ano yung kalooban ng Diyos at hindi natin maaabot yung paghatog ng pagpapala. Kasi alam nyo ba, kapatid, ang tunay na pagpapala, yung fullness ng blessing ng Panginoon, mga kapatid, nakasalalay po yan sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya nga, kung sinasabi nating hindi tayo susuko at huwag sumuko, kaakibat din yan ang hindi talaga natin pagsuko sa Diyos. At kaakibat ng hindi natin pagsuko ay ang patuloy nating pagsuko. Pababawin ko, mga kapatid, ulitin ko. Kaakibat ng hindi natin pagsuko sa paglilingkod sa Diyos ay ang patuloy naman din nating pagsuko sa kalooban ng Diyos. So, hindi ito nangangahulugan na sasabihin lang ng ating labi. Susunod yung ating puso, susunod yung ating isipan.
O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Amen? So, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran. Sabi, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Last part. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. So, halal purihan Diyos. Like that. Oh God, thank you, Jesus. So, kaakibat nagsalitang pagsasabing, hindi ako susuko. Nawa hindi lamang, mga kapatid, yung ating nguso, kundi kasama yung ating puso. Na magsasabi at lalakad, mananatili ako, Panginoon, sa iyong pagkatawag. Magpapatuloy ako, Panginoon. Yung sinabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 or 2 Timothy chapter 4, nakipagbaka ako na mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Magandang katagayon, mga kapatid, sa Panginoon, na masabi natin sa Panginoon yung bagay na yun. Na, O Diyos, sa aking paglilingkod, ako'y nasumpungan mo nagpapatuloy. Sinikap kong magpatuloy kahit mahirap, kahit masakit, kahit puno ng pagsubok. Amen? Yun yung hinihingi sa atin ng Diyos, mga kapatid. Yung hindi lang natin masabi na, Lord, hindi ako susuko. Na ako'y magpapatuloy, hindi ako bibitaw. Kundi lalo tigit yung puso natin. Na sa panahon, lalo tigit ng problema, sa panahon, lalo tigit ng pagsubok, present tayo sa kanyang gawain. Present tayo sa kanyang presensya. Available tayo para sa kanyang ministry. Amen. Kasi yung sukatan ng totoong sumusunod, naglilingkod. Yung sukatan ng totoong nagmamahal, nagpapagal. Amen. Kaya nga, lagi kong ginagamit yung term ng mag-asawa na sa buhay mag-asawa, hindi pwedeng sabihin ng asawa na nagmamahal yung kanyang kabiyak kung hindi naman siya nagpapasakop. At hindi pwedeng sabihin ng minamahal na minamahal niya ang kanyang kabiyak o ang kanyang asawa kung wala siyang binibigay na panahon at oras. Sapagkat questionable ang sinabi kung hindi ginagawa. Magdududa at pagdududahan ng tao, kapag dududahan ng kabiyak, ang sinasabi ng isa kapag hindi tugma yung kanyang sinabi sa kanyang ginagawa. Kapag hindi tugma yung kanyang salita sa kanyang ipinapakita. Amen, mga kapatid. Ganon din po sa ating Panginoon. Tugma ang salita natin sa Kanya, sa ginagawa natin sa Kanyang harapan, sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoon. Maring sabihin natin at madalas naman natin sinasabi marahil, Pastor, napakahirap kasi ng sitwasyon natin. Napakahirap ng buhay natin. Napakahirap ng kalagayan namin mag-asawa, ng pamilya namin. Nakakaanda gulo-gulo kami, hindi namin maintindihan. Nahihirapan kami sa paglilingkod sa Panginoon. Naaapektuhan yung ministry, naaapektuhan yung paglilingkod namin sa Panginoon. Hindi rin talaga namin alam. Mga kapatid, hindi natin kinakailangan ma-figure out lahat at hindi natin kinakailangan maunawaan lahat kasi hindi natin maiintindihan talaga ang buhay. Ang kailangan natin, mga kapatid, hindi mo natin kontrolado lahat ng bagay, ibigay natin sa may kontrol ng ating buhay. Kaya nga nandito si Jesus para sa atin. At kung babalikan natin yung binasa ating talata, sabi ni Paul, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Bakit sinabi ni Apostol Pablo na yung tagumpay ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Pwede ba tayong malugi? Pwede ba tayong, hallelujah, madapa? Pwede ba tayong malugmok? Yes! Pero dahil kay Jesus, tagumpay tayo. Naalala niyo sabi ng Panginoon sa John 16:33. Mga kapatid, naalala po ninyo, sabi ng Panginoon, sa mundong ito, marami kayong pagdaraan ng kapigatian. Problema yan, pagsubok yan, mga kahirapan yan, kabigatan sa buhay yan. Pero sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na. Amen. Napagtagumpayan na ng ating pong Panginoon, sapagkat para sa Kanya, ang mga bagay na pagdadaanan natin ay tapos na at ganap na. Lalakaran na lang natin itong kasama siya. Amen. Amen. Ilista na natin lahat. Financial crisis, financial trouble, family matters or family problem. Ilista na natin lahat. Ang sabi ni Jesus Christ, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Kasi siya na ating sinampalatayanan at tinanggap sa ating buhay na pumasok sa ating puso, siya ang tutulong sa atin. Siya ang magpapaalala po sa atin. Wala na siya physically, pero nandyan yung kanyang Holy Spirit. Nang sabi niya sa John 14:26, datapat isusugo ko sa inyo ang mga aaliw sa makatibagay ang Espiritu Santo, na siyang magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo, ng lahat ng mga bagay na ito. Amen? Yun yung mauusap sa atin. Ayaw pag-undang. Amen? Ay kabalaka. Amen? Ayaw pagsukol, sabi ng Bisaya. Amen? Siya magpapaalala, anak, magpatuloy ka. Anak, magpatuloy ka sa paglilingkod, magpatuloy ka sa ministry. Sa iyo magpapaalala sa atin. Sa iyo mag-uudyok sa atin. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan magkunwari. Alam ko ang buhay mo. Alam ko ang kahinaan mo. Alam ko ang karanasan mo. Ang kailangan mo hindi magpanggap. Ang kailangan mo humarap. Hindi mo kailangan magkait. Ang kailangan mo lumapit. Amen? Hallelujah. Hindi natin kinakailangan sumuko sa paglilingkod. Natin kinakailangan umalis sa presensya ng Diyos. Amen? Alam na natin yung buhay na wala tayo sa Panginoon. Nung wala pa tayo sa paglilingkod, alam natin yung buhay. Walang totoong kapayapaan, walang totoong kagalakan. Umiiyak ka rin ng mga panahong yun. May problema ka rin ng mga panahong yun, mga kapatid. Hirap ka rin ng mga panahong yun. Sinabi mo nga, di ba, Pastor, hirap na ako. Sabi ni Pastor, magpagawain ka na kasi. Magsimba ka na. Amen. Pero ngayon na naglilingkod na tayo sa ating Panginoon, bagamat nararamdaman pa natin yung hirap ng buhay. Bagamat nararamdaman pa natin yung bigat ng paglilingkod. Pero may katulong na tayo. Hindi na tayo mag-isa. Oo, mag-isa kang naglilingkod marahil, pero hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Sinamahan ka ng Diyos at sasamahan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya gusto ko samantalahin yung pagkakataon ito. Napasalamatan ang mga kapatiran natin sa kabila ng mabibigat na pagsubok ay nariyan pa rin sila. Ate Flor, salamat. Kahit wala na si Kuya Jean, salamat patuloy mong sinusuportahan ang iglesia nito. Purihin ang Diyos. Sila Ate Neng, Rasa, ako sila kasama sa picture. Nakita ko doon sa picture dati si Kuya RJ, na-baptize ni Bishop Ayaw, si Ate Lani, si Toto, nakasama ko dati naghahandog ng awit, si Elaine, nakasabay kong young people noon. Nandito man siya ngayon sa Ate Neng,
Nais natin ipabot sa Kanya. Tining salamat kahit hindi mo na sila kasama ngayon. Nagpapatuloy ka. Sa mga kapatid natin sa Tandol, Ate Corazon, Ate Banji, Ate Gal, salamat po. Kayo yung mga natitira nila, Ate Buging, ng mga nagpapatuloy sa Tandol. Ang dami natin dati. Amen. Ang dami niyong kasama dati. Sister Melanie, salamat po sa pagpapatuloy niyo. Salamat hindi kayo sumusuko. Alam kong kasukuin na kayo, pero salamat hindi kayo sumusuko. Sa Lundagat family, sige, i-mention ko na lang, hindi ko makita yung pictures natin. Sa Lundagat family, Nay, nakita ko po, taong 2006, kung di ako nagkakamali, nakita ko sa picture si Kuya Ricky, na bautismo ni Bishop tayo. Kasama si Tatay Desto, kung naalala yung Tatay Desto. Kasama ni Kuya Ricky, si Tatay Desto, si Kuya Ricky, si Ate Jennifer Regala, at si Kuya RJ Urasa. At bagamat na hindi nyo na po siya kasama ngayon, o hindi kasama muna, pasamantalang natigil, pero salamat, nagpapatuloy po ang inyong pamilya. At isa sa pangasigasig na miyembro ng iglesyang ito, nagpapatuloy sa fellowship. Dahil kanya family, nakita ko yung picture ni Nanay Biring at Tatay Doming. Na-miss ko ang ating mga elder na ito. Salamat sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin kayo. Mr. Leonid, Father Loloy, nakita ko doon yung picture may picture lang doon, si Kuya Lian, doon sa dati yung bahay dyan, sa bahay ni Loveling. Si Kuya Lian, mukha doon ni Kana, mukha doon ni Lovely, magkamukha pa sila noon, mga kapatid, yung bata pa sila. Salamat po, nagpapatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon hanggang ngayon. Lanera family, nakita ko doon si Tatay Jesus, Nanay Gret. Kung maalala nyo sa mga kasama kong mga kapatiran dito sa church, kung maalala nyo po yung setup ng ating pulpit, mayroon pa po tayong pa-curve. Naalala nyo po, mayroon pa po tayong pa-curve dito, mga kapatid, na parang hamba or semento po siya, sementado. Anniversary po siya, mga kapatid, ika-13 anniversary po ng iglesia. Great is thy faithfulness ang pamagat ng ating tema. Nakita po, nakatayo si Nanay Gret, umaawit po sila ng mga nanay, sama sa Pastora Grace, Tatay Jesus, nagandog ng awit, si Bishop Joseph Lanera, nandito, katayo, si Bishop Tayong, si Bishop Tayong at si Pastor Peter Paulino. And salamat po Lanera family, isa po sa naging pundasyon ng pamilyang ito, ng iglesyang ito, ang inyong pamilya. At salamat po sa paglilingkod at patuloy na paglilingkod na hindi po kayo sumusuko na suportahan ang banal na gawain sa iglesyang ito. Tunay na buhay ang legasiyang itinamana sa atin iniwan ni Tatay Jesus. Na bagamat si Tatay Jesus na nasa lupa dati, na kay Jesus na nasa langit. Amen. Hallelujah. Abinir family. Nakita ko sa picture si Atineng. Kung maalala nyo rin po, mga kapatid, hindi pa ganyan yung ating bakod noon sa church. Kawayan pa lang po yan, mga kapatid. May puno pa po ng, yan, ito, malaki na po yung dwarf na puno ng nyog. Dito, bakod pa lang po ito, mga kapatid. Bakod po ng kawayan. Hindi pa po tayo extended ng mga panahon po yun. Hanggang dito pa lang po tayo. Pawid pa lang po yung ating bubong. Kita ko doon yung mukha ni Atineng, mama ni LJ. Kita ko doon yung mukha ni Tidarna, Mr. Edna. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa iglesyang ito. Kayo po ni Brother Nino at ni Sister Darna na kumakatawa ng pamilya Abinir. Salamat sa patuloy niyo pong paglilingkod sa iglesyang ito. Ito pa ba yung mga nakita rin doon? Hirap balikan eh. Hallelujah. Kasama natin noon sila kay Nonong, dito pa kay Nonong.
Validor family, nakita ko doon si Kuya Omeng at Ate Pibi. Kung ito mo sa Ate Pibi ngayon, Ate Pibi, salamat kahit wala na si Mitchie. Nagpapatuloy pa rin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Si Ate Abo, nandoon din sa kasama ng mga nanay. Matagal lang naglilingkod sa Panginoon, kasama si Philip. Alam ko, mahirap po yung kalagayan na magsimba ko kayo sa malayo, galing malayo, aalalayan niyo si Philip. Putol pa yung hanging bridge natin, sira. Salamat po sa pagpapatuloy. Mga kapatid, sa bawat pamilya nandito, gusto ko magpasalamat sa inyo. Alam niyo yung larawan na yun, kaya sabi ko na tawag doon ay larawang kupas. Kasi bagamat kupas yung larawan, pero yung mga alaala sariwa ng paglilipod that is, kung makikita nyo lang yung larawan na yun, masasabi nyo lang, ang tagal ko na palang naglilingkod sa Diyos. Dami ko na palang pinagdaan. Marami ng luha ang bumagsak. Marami ng pagsubok ang dumating. Marami ng problema. Nakasama ko na yung mga dating mananampalataya. Wala na sila, kinuha na sila ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos pala, nagpapatuloy pa rin ako hanggang ngayon. Kaya ngayon, mga larawang kupas na yun, sumasalamin ng ating paglilingkod noon. Na pwede nating panghawakan hanggang ngayon, tumitibay ka dahil sa Diyos. At tunay na sinamahan ka ng Diyos. At sinasamahan tayo ng Panginoon. Kasi kung tayo nga lang bilang tao, pwede 1 taon lang, 2 taon, titigil lang tayo kasi ang dami pagsubok na dumating sa buhay natin. Pero nung dumating ang mga pagsubok na yun, akala mo rin hindi ka na makabangon. Salamat, nandito ka pa rin. Patuloy na bumabangon at nagpapatuloy. Nawa po, hanggang sa bumalik ang Panginoon. Hanggang sa bumalik ang Panginoon, wala pong maiiwan sa atin. Walang bibitaw sa atin. Walang titigil sa atin. Walang susuko sa atin. Yun, si Brother Jason, Sister Diana, nandun din, mga kapatid. Salamat sa inyo, mga kapatid. Kahit hindi nyo kasama ang inyong mga magulang. Kahit minsan nyo lang nakasama yung papa nyo sa church na ito. Mari may tamang panahon talaga para sa kanila. Pero salamat. Salamat sa paglilid sa Bukana Youth Department. Salamat sa support sa aming pamilya at sa iglesyang ito, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Hindi man namin masabi yan, pasalamatan po kayo ng personal, pero taos po sa kami na magpapasalamat sa Panginoon kasi naging kalakasan kayo ng iglesyang ito. Amen. Ayan, si Kuya Marking, Sister Rachel. Salamat po sa mga nakalipas na mga problema sa nakalipas sa buwan. Na maring hindi nyo lubos sa isipin na makakapagpatuloy pa ba kami? Makakapaglingkod pa ba kami? Pero salamat po. Alam ko po, malaking bahagi ng inyong buhay ang iglesyang ito. At hindi nyo magawang matalikuran ang iglesyang ito dahil dito po kayo tinawag ng Diyos. At ito po yung naging silungan ng inyong buhay sa panahon po na kayo ay ng problema at dumaan sa mga pagsubok. Mga kapatid sa Panginoon, muli po, huwag tayong sumuko. At hindi tayo susuko. Ano man ang dumating, ano man ang mangyari, ano man ang harapin, hindi tayo dapat sumuko at hindi tayo susuko. Susuka, hallelujah, pero hindi susuko. Tayo lahat ay tumayo. Bukas po ang altar, iniimbitahan ko po kayo, lumapit tayo. Hingin natin ang kalakasan ng ating Panginoon. Matanggap natin ang kanyang banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Napanood ko rin, mga kapatid, yung anniversary natin dito, 2010. Si Pastor Peter Paulino yung nag-preach dito, mga kapatid. Malabo yung video, malabo yung camera. Talagang matagal na panahon na rin, mga kapatid. Ibig sabihin, 15 years na ho. Mula nung yun maimakunan. Naalala ko si Tatay Jesus doon. Nakita ko siya.
And matindi si Tatay Jesus kapag napuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Tatalunin talaga yung mga bata. Tatalunin pa yung mga young people. Pero buo yung kagalakan niya na pag tinatanggap niya yung Espiritu Santo ng Panginoon, na kahit anuman yung mangyayari sa kanya habang siya napupuspos, wala siyang pakialam. Pero, ini-enjoy niya lang. Kahit nakakaabot na siya sa gitna, nakakaabot na siya sa dulo, kahit dito siya nanggaling sa unahan, hindi niya iniisip. Ganon kasi mga kapatid yung babad sa presensya ng Diyos. Ganon yung nai-encounter yung presensya ng Diyos. Hindi ko iisipin, bumagsak man yung luha ko. Maging mukhang pangit man ako. Nakaulayaw ko lang ang Diyos. Mapalakas lang ako ng Diyos. Mabasbasan lang ako ng Diyos. And mga kapatid, huwag natin isipin yung ating imahe. Isipin natin, meron tayong pangangailangan sa Diyos. Na kailangan nating magpatuloy. At kailangan natin ang kalakasan galing sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Muli ko po kayong inaanyayahan, bukas ang altar, tayo lumapit, malayang sumuko, malayang magsisik, malayang magbigay ng lakas sa Panginoon, malayang mag-open ng problema, ng pagsubok sa ating Panginoon. Come on, mga kapatid, huwag po kayo mahiya. Sige po, lapit po kayo. Hallelujah. Yung bridge part muna. Oh, yung bridge part muna. Yung bridge part muna niya bago sa verse 1. Sige mga kapatid. Lapit tayo sa Panginoon. Habang inaawit natin, muli inaawit natin kayo ng awitin. Sariwain natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sige po, taas natin ang kamay sa Diyos, buksan natin ang ating puso. At hayaan nating malayang dumali ang posesyon ng ating Panginoon. Kung pikilos ang Diyos, sige mga kapatid, huwag mong pigilan. Hayaan mong patuloy kang palakasin ng Panginoon. Alam ko, bigat ka na, pero patuloy kang sumuko sa presensya ng Diyos. Huwag kang sumuko palayo, sumuko kang palapit sa Kanya. Hallelujah. Sige, tawag tayo. Lord Jesus, we need your presence. Right now, right here in this place, Lord. As we worship your name, as we repent our sins. Sige, sabi mo sa Panginoon, Lord, dito lang ako. Dito lang ako. Dito lang ako, hindi ako aalis. O, dito lang ako, Panginoon. Sa presensya mo. Sumasamba. Sa iyo lamang ako. O, dito lang ako, Panginoon. Sa presensya mo. O, hayabak hataya na siya. Thank you, Jesus. Salamat po sa pagpapatuloy.
Pero niyo pong ipagpatuloy ang pinakita ang ginawa ng inyong mga magulang. Salamat. Lord Jesus, we pray nagagin mo sila ang kanilang pamilya sa pagliligtas sa iyo. Salamat sa kanilang suporta sa aming pamilya, sa iyong panalagawain. Help them, Lord. Comfort mo sila palagi sa mga problema. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you. Kilos na buhay, Panginoon. Kilos na sa pananampalataya, sa pagliligtas niyo, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Salamat. Salamat po na ito. Paglilingkod. Salamat sa sapunta sa aming pag-ibig. Pagin mo siya. Lord, I pray, Panginoon, na hindi mo sila buhay nila. Napanalo pa tayo sa iyo. Thank you, Jesus. Hallelujah, we pray, Jesus. Hindi mo sila sa kanilang paglilingkod. Salamat po sa kanilang paglilingkod. Natagin mo sila, Panginoon. Hindi mo sila mababayaan. Jesus. Lord, we pray, Jesus. Nagkamot sa kanilang buhay, Lord. Salamat. Palawakan mo. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Patatagin mo sila, Panginoon. Patatagin mo sila. Salamat po sa paglilingkod niyo, mga kapatid. Salamat sa suporta sa aming pamilya. Magpapatuloy tayo hanggang sa paglilingkod. Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Hallelujah.
kayo sila.